Isang napakagandang araw at puno na naman ng pagpapala, kaya naman tara samahan nyo na naman ako sa mga simpleng kaganapan ko dito sa bukid. Laba nga pala ako ngayon dahil may karamihan na naman yung mga labahin ko. Napakalaking tulong din talaga kapag meron tayong washing machine. Mas napapabilis nga natin ang mga gawain kapag ganito nga yung gamit natin sa paglalaba. At isa pa, pwede pa nga natin pagsabay-sabayin yung mga gawaing bahay. Tulad kanina, habang nagpapaikot nga ako dito sa washing ng mga labahin ko, nakakapag-edit pa nga ako ng vlog ko habang nagluluto. Hindi katulad dati nung mano-mano pa lang yung gawa ko sa paglalaba, hindi ko ngayon nagagawa. Kagandahan pa dito, pag natapos na yung unang pinaikot mo, pwede mo na agad banlawan habang nagpapaikot ka ulit nung kasunod. Alam kong hanggang ngayon marami pa ring nanay na naghahangad na magkameron din sila nito para magaanan din sila sa mga gawaing bahay. Sana nga pagdating ng araw, isa din tayo sa mga kapagbigay nito sa mga nanay na nangangailangan at nangangarap din nito. Alam niyo po, ang tagal ko rin nangangarap na magkaroon ako ng washing. Bata pa lang ako, pangarap ko na to eh. Alam nyo, bukod sa washing, napakarami kong pangarap at lahat yun ay imposible dahil kung ikukumpara yung dating buhay namin on, parang napakalabo. Parang masaya na nga kami nun sa sardinas at kung makakakain man kami ng karne, mga lamang gubat dahil madalas nga kami nun nakatira sa bundok. Basta napakarami din karanasan namin nun na sa mga simpleng bagay lang ay masayang masaya na kami. Parang kailan lang ang pinapangarap at hinahangad ko lang dati ay mayroong magpasalubong sa akin ng candy o kaya naman tinapay. Pero habang tumatanda pala tayo, mas dumadami din yung mga pinapangarap natin. Lalo na kung lumaki kang walang magulang sa tabi mo. Nako, relate talaga dito yung mga lumaking walang magulang sa tabi nila. Sila nga yung mga nangangarap na kahit imposibleng kayanin nila ay nagpapatuloy pa rin dahil wala naman ibang inaasahan. Pero alam nyo, napakasarap mangarap na hindi mo inaasa sa iba ang pagtupad nito. Dahil alam nyo kung ano yung pinakamasarap na tagumpay, yung talagang pinaghirapan mo bago ito mapagtagumpayan. Pagtapos kong maglaba kanina, narinig ko nga yung mga kambing na nag-iingay at nung tinignan ko nga, eto may nanganak nga ulit sa kanila. Nakakatuwa nga yung mga alagang kambing namin dito sa bukid dahil napakabilis nga nilang dumami. May nabasa nga akong isang comment, sabi niya doon, blessing nga raw itong mga kambing na to sa akin. Alam niyo po, patunay na blessing talaga yan sa akin dahil nung binili ko yan ay 2 inahin at napakaliit lang nila. Yun yung panahon na nangangatulong pa ako at bago ako umalis sa trabaho na yun, inisip ko talagang mabuti kung saan ko gagamitin yung titirang pera ko. At naisip ko nga na ibili na lang ng 2 inahin na kambing. Naisip ko kasi na para rin ako nag-i-invest sa pag-aalaga ng kambing dahil habang tumatagal nga dumadami rin sila at nagmamahal din ang presyo. Kagandahan rin kasi dito, hindi mo na kailangan pang bumili ng pagkain nila basta masipag ka lang magsuga. Alam nyo, kung hindi lang namin binenta yung iba niyan, napakarami na yan sigurado ngayon. Lampas 20 na nga rin yan sila siguro kung hindi nga kami nagbenta. Ang ginawa ko kasi nun dahil nagtatrabaho ako kung saan-saan kaya pinaalaga ko nga kay Papa. Dahil tagapagbantay nga siya ng bukid, kaya sakto nga rin na siya ang mag-alaga ng mga kambing at ang usapan nga namin ay hati kami sa magiging anak. Kunwari, 2 nga ang anak nung isa ay tig-1 nga kami. Ang gawa kasi ni Papa, binibenta niya nga kapag pwede na ibenta yung sa kanya, kaya ang natitira na lang yung hati ko. Ganon din naman ako minsan pag kailangan ko na ng pera kaya naiibenta ko na rin yung iba. Katulad na lang dati, naibenta ko nga yung 2 kong kambing dahil bibili nga ako ng panibagong cellphone na makakatulong nga sa pagbablog ko. Yun nga rin yung naging puhunan ko sa pagva-vlog ko, kaya sobrang laking tulong rin. Di ko rin kasi talaga ugali manghiram o umutang ng pera lalo na sa iba. Kapag walang-wala na ako at sagad na, nagbebenta na ako ng kambing, kaya kapag kailangan ko ng pera, sa kambing lang ako kumukuha. Kaya salamat kay Lord dahil tinuruan niya ako kung saan ko dapat gastusin yung perang natitira ko noon. Kaya pala kambing yung dapat kong bilhin noon dahil alam niyang yun ang makakatulong sa akin kapag nagigipit na ako. Bumili nga rin po pala ako nitong rubber, ba tawag dito? Basta yung pwede
bubong. Ilalagay ko nga ito o idodoble ko nga dito sa bubong ng kusina. Dahil kapag umuulan nga may tumutulong nga sa bandang gitna. Siguro dahil hindi gaanong nakapahilis yung pagkakabubong nito kaya naman tumatagos nga yung ulan sa bandang gitna. Gagawan ko nga yan ng paraan pag nagka-oras ulit ako para dyan. Idodoble ko nga yung rubber na yun at lalagyan ko na rin ng net katulad nga nung nasa kubo. Tuloy papaltan ko na nga rin ng net yung bubong ng kubo dahil pansin nyo may sira na nga gawa ngayon ng mga alaga kong pusa dito. Kinakalmot nga nila kaya nagkakanda punit-punit nga. Magluluto nga rin pala ako ng sinigang na bangus ngayon para sa pananghalian ko kaya ayan nagpapaapoy na nga ako. At nagsaid na nga rin ako ng mga siling panigang dito sa tanim ko. Bali palipas na nga rin ito kaya ganyan na nga din yung itsura. Magpapanibagong tanim na nga lang ulit ako. Nagpitas na nga din ako ng okra dahil ihahalo ko nga ito sa sinigang na bangus. Nakakatuwa nga yung mga tanim kong okra dito sa likod ng kubo dahil ang sipag nga nila mamunga. Halos araw-araw nga lang din ako nakakapitas dito. May mga iilang-ilang mustasa pa nga rin dito sa mga pinunla ko kaya ayan meron pa nga akong makukuha. Sakto nga rin ito sa sinigang na bangus. Maganda rin talaga kahit may iilan-ilang tanim lang tayo sa bakuran para naman kahit papano ay makatipid din tayo. Para hindi lahat ay bibilihin natin at isa pa kagandahan dito siguradong sariwa ang kakainin natin pag may tanim tayong sarili. Saktong-sakto nga sa panahon itong ulam natin ngayon dahil sinigang nga na bangus ito, sakto masarap humigop nga ng sabaw kahit mainit ang panahon. Dahil mag-isa ko nga lang dito at may karamihan na nga rin to kahit isang bangus lang kaya ibibigay ko nga rin yung iba kila Papa. Siguradong hindi ko rin kasi ito mauubos dahil hindi rin naman ako mahilig sa isda. Yung kubo pala ni Papa hindi rin naman nalalayo dito sa kubo kaya nilalakad ko na nga lang pagpupunta ako doon. Pagkahatid ko nga ng ulam, syempre kakain na rin ako dahil gutom na nga rin ako noong mga oras na yan. Syempre salamat kay Lord sa napakasimpleng buhay at sa masasarap na pagkain. Salamat din po dahil sa wakas umabot na tayo ng 400,000 followers dito sa Ant TV. At salamat kay Ma'am Laarnie Molina na gumawa nga nito, sobra kong na-appreciate. Parang kailan lang yung 429 na tao na nakafollow dito sa Ant TV, tinatalunan ko na sa tuwa. Kaya ngayon na nag 400k wala nang mapaglagyan yung saya ko. Kahit minsan naiisip ng sumuko pero nagpatuloy pa rin tayo kaya ngayon naabot natin ang 400k. Aminin natin na minsan naiisip rin natin sa sarili natin na baka hindi natin kayanin. Pero 'di ba sabi ko nga dun sa video ko sa unang sahod ko sa Facebook na kahit naiisip natin na hindi natin kayang gawin ay maniwala at magtiwala lang tayo na may gagawin ang Diyos sa buhay natin basta nagpapatuloy lang tayo. Paano ba yan? Hanggang dito na lang po muna. Laban lang din po kayo para sa pangarap. Happy 400k followers po sa ating lahat na sumusuporta dito sa Ant TV.